Makulimlim ang umagang iyon sa Baguio City, at ang malamig na hangin ay tila may dalang babala. Si Miguel, isang 25 taong gulang na negosyante mula sa Maynila, ay nagdesisyong umakyat ng Baguio kasama ang kanyang mga kaibigan para sa isang maikling bakasyon. Mahilig siyang magmaneho, kaya't kahit pamaalon at matarik ang daan ng Cannon Road, pinili niyang siya ang magmaneho ng kanilang SUV. Kasama niya sina Lara, Paulo, at Jenny. Maaga silang umalis upang hindi maipit sa traffic, ngunit dahil sa makapal na ulap at ambon, medyo madulas ang kalsada. Habang binabagtas nila ang makikitid na kurba ng Cannon, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga plano nilang puntahan, Burnham Park, Session Road, at syempre, ang strawberry farm sa La Trinidad. Oy, Miguel, dahan-dahan lang ha. Basa ang kalsada, paalala ni Lara na nakaupo sa harapan. Don't worry, sanay ako sa ganito. Mabilis lang ito, gusto ko kasi makarating tayo agad, sagot ni Miguel habang nakangiti. Ngunit sa bawat kurbang kanilang dinadaanan, tila hindi napapansin ni Miguel na medyo bumibilis na ang kanyang pagpapatakbo. Sa isang matarik na pababang bahagi ng Cannon Road, biglang may gumuhong maliliit na bato mula sa gilid ng bundok. Nataranta si Miguel at agad niyang tinabig ang manibela upang iwasan ang mga bato. Ngunit dahil basa ang kalsada, nadulas ang gulong ng sasakyan. Miguel, sigaw ni Jenny. Parang bumagal ang lahat. Ang SUV ay tuluyang nag-skid, tumama sa sementadong gilid, at bumangga sa bakal na harang. Sa lakas ng impact, naputol ang ilang bahagi ng harang at halos lumusot ang sasakyan sa bangin. Mabuti na lamang at naipit ito sa isang malaking bato, kung hindi tuluyan na silang nahulog. Nagkagulo ang lahat. Si Miguel ay nagtamo ng sugat sa noo at hindi kaagad makagalaw. Si Lara ay umiiyak habang hawak ang kanyang braso na tila nabali. Si Paulo naman ay agad lumabas upang humingi ng tulong, at si Jenny ay nanginginig habang sinusubukang buksan ang kanyang seatbelt. Sa kabutihang palad, may dumaraang jeep na puno ng mga residente mula La Union. Nakita nila ang nangyari at agad silang tumigil. Isa sa mga pasahero ay miyembro ng Volunteer Rescue Group. Mabilis silang tumulong, tinawagan nila ang Baguio City Emergency Hotline at pinilit na mailayo ang mga sakay mula sa sasakyan. Konti na lang, mahuhulog na to. Bilasan natin. Sigaw ng Risquare habang pinupunit ang isa sa mga seatbelt para mailabas si Miguel. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya at mga pulis. Dinala sila sa ospital sa Baguio, kung saan tinukoy na si Miguel ay may mild concussion, si Lara ay may fracture sa braso, si Jenny ay minor bruises, at si Paulo ay nakaligtas na halos walang galos. Habang nasa ospital, tahimik na nakahiga si Miguel. Ramdam niya ang bigat ng konsensya. Kung nakinig lamang siya kay Lara at hindi niya minadali ang biyahe, hindi sana nangyari ang aksidente. Salamat at buhay pa tayo, mahina niyang sabi habang hawak ang kamay ng kanyang mga kaibigan. Nagpasya silang manatili pa ng ilang araw sa Baguio, hindi bilang turista, kundi upang makapagpahinga at magpasalamat sa ikalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng buhay. At mula noon, naging aral kay Miguel ang nangyari, hindi kailanman mas mahalaga ang bilis ng pagdating, kaysa sa kaligtasan ng paglalakbay.